Magandang araw ng Martes mga kababayan, meron po tayong update sa lagay ng ating panahon October 8, 2024. Pero bago ho yan, sa mga hindi pa po nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel, please like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para lagi po kayo mo-notify sa lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan mga kaibigan ay meron pa rin po tayong binabantayan na sama po ng panahon sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility. So itong low pressure area po na nasa loob ng ating par. As of now, ito po yung milayong 165 kilometers west of Coron, Palawan, no? At yung condition po niya is unlikely. Ibig sabihin po nito, maliit or mababa yung tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo within the next 12 to 24 hours. At posibleng malusaw din within the next 48 hours. Ito pong low pressure area na ito mga kaibigan ay naka-embed po dito sa ITCC or Intertropical Convergence Zone, naka-combine, kaya ang ilang bahagi ng ating bansa ngayon ay nakakaranas pa rin po ng patuloy at malawakang pag-uulan mga kaibigan. Ito naman pong tropical depression or mahinang bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. As of now, ang kanyang lokasyon ay meron pong layo na 2,600 kilometers east of extreme northern Luzon. May lakas pong hangin na 55 kilometers per hour na may bugso naman nasa 70 kilometers per hour. Pa northeastward po ang kilos sa bilis naman po ng 25 kilometers per hour. So wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At within the next 24 to 48 hours, ito po posibleng maging low pressure area na lamang, no? Yung direction po niya ay papalayo po sa ating bansa. So mga kaibigan, meron pa rin tayong forecast weather condition dahil apektado pa rin tayo, no, ng ITCC at itong low pressure area na nasa loob ng ating bansa. Sa area po ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama na po ang Palawan. Patuloy pa rin po tayo makakaranas, no, ng malaulap po, no, masungit na panahon. Do magkakaroon po ng konting pag-araw or maliwalas sa panahon, pero more on masungit po ang panahon or maulap dahil nandiyan nga po sa may bandang Coron, Palawan ito pong low pressure area na naka-embed po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman sa hapon, asahan ng mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan dahil pa rin yan sa banta po, no, ng mga localized thunderstorm. Sa area naman po ng Saxargen at BARMM, maulap din po na kalangitan ang posibleng maranasan dyan, do magkakaroon ng konting pag-aaraw or maaliwalas sa panahon, pero saglitan lamang yon. More on masungit na panahon po ang mararanasan natin yan. Posible po yan, no, dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Dito naman po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, there is po ng Cordillera Administrative Region, there is po ng Cagayan Valley. Asahan din po ang fair weather dyan, pero more on na masungit ang panahon dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi ng ating bansa po na hindi ko nabanggit ay posible ding makaranas ng maulap na panahon ngayong araw po ng Martes. Sa hapon, asahan ng mga isolated light rains o yung mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan dahil po sa mga localized thunderstorm mga kaibigan. So inaasahan po natin mga kaibigan, madalas po, no, ang pagtama ng mga bagyo na kadalasan ay malalakas sa Pilipinas ngayong pong panahon ng amihan season. So officially mga kaibigan, naglabas na po, no, ang pag-asa ng transition period. So ibig sabihin po mga kaibigan, etong hanging habagat ay tuloy na nga pong namaalam, no, or wala na po ito sa ating weather system mga kaibigan at hindi na rin po nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa transition, papasok naman po itong northeast monsoon or hanging amihan season. Amihan season, kaya naman mas malalaki yung tsansa na malalakas na bagyo ang pumasok sa ating bansa. Unlike po sa hanging habagat, may mga bagyo sunod-sunod minsan, pero yung mga bagyo naman po na yon ay mahihina, no? Dumadaan lamang sa Philippine Area of Responsibility. Ilang beses po natin na experience yon tapos lalabas din. Unlike po dito sa northeast monsoon or hanging amihan, dahil nag-transition na nga po, no, ay malimit lamang po yung mga bagyo pero malalakas naman po ang posibleng tumama. So yun po yung ating dapat paghandaan. So sa mga
hindi nakakalam, northeast monsoon, ito po yung malamig na hangin na nanggagaling sa may bandang silangan. Dumadaan po ito sa China, sa Siberia at umiihip po yung hangin papasok po sa Southeast Asia at tumatama po yun sa bansang Pilipinas. So mga kaibigan, ibig sabihin nito kahit northeast monsoon, posibleng may mga bagyo pa rin po. At ang pinapangambahan din natin at pinaghahandaan natin dito, yung posibleng pag-ulan po ng yelo dahil malamig po yung hangin mga kaibigan o yung hailstorm po na tinatawag, no? So asahan natin, mararanasan natin sa mga susunod po na araw at mas may enjoy pa natin yung lamig ng hangin. So kapag ka nagkaroon ng pag-ulan, doble po yun, may pag-ulan tas malamig na hangin po ang ating posible pong maranasan. So mga kaibigan, maging handa po tayo sa anumang panta po ng panahon or mga bagyo dahil nga po kahit po nasa amihan season tayo, no? Or kahit nasa northeast monsoon tayo, bare months, asahan po natin na may mga bagyo pa rin na posibleng pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy natin babantayan ito pong low pressure area within the next 12 to 24 hours kung ito po ay magiging isang tropical depression or malulusaw. Samantalang yung nasa labas naman na tropical depression ay patuloy din nating i-monitor para ma-update ko kayo dahil kung titignan po ninyo, papalayo naman ito so hindi din natin dapat ito pangambahan, no? At wag po tayong mag-alala. Ngayon po, nakaka-apekto lamang, no? Tandaan po ninyo, easterlies, ito pong low pressure area na nasa may Coron, Palawan at yung ITCC or yung Intertropical Convergence Zone at ito pong mga localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm mga kaibigan, madalas po yan na hindi nawawala, no? Meron po talaga yan, natural po yan na pag-uulan na nararanasan natin. Pero madalas po yan tuwing hapon lamang po sa gabi. So yun lamang po ang update sa lagay ng ating panahon. So mga kaibigan ko, manatili po tayong naka-like at naka-subscribe and please pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo mamaya sa mga susunod po natin na weather update. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.